Ay. So, ayun. Huli na naman tayo sa balita, mga kalahi. Wala na naman manonood sa atin ito. Halos lahat yata ng mga DDS vlogger nakapag-vlog na. Pero anyway, regarding po dito sa press conference ng ating Vice President Sara Duterte, iiklian na lang natin yung video natin. Meron lang tayong ilan na pag-uusapan tungkol sa kanyang mga revelasyon, mga red flag, mga story, at mga patama na rin kay PBBM and others. So number 1, sabi niya, walang number 1. Number 2 lang. Yung number 1 is referring to the president, di ba? Kaya nga yung US president, ang kanyang pangalan ng eroplano niya is Air Force One. So number 1 talaga is referring to the president. Walang number 1. Ibig sabihin, wala tayong presidente. Number 2, hindi na niya kasalanan kung ang presidente natin ay hindi marunong magpresidente. So matindi ito. Matinding patama ito. Number 3, yung sagot niya sa hearing kahapon ng mga tamboloslos sa kamara. Sinagot niya po yan. Bandang huli na yun eh. Buti nga naitanong. Number 4, huhukayin niya ang bangkay ni Marcos Sr. at itatapon niya sa WPS. Matindi to. Number 5, ito na po yung si Amy talaga ang naghikayat para maging Vice President ni Bongbong Marcos. Si Amy talaga yung nambudol. Siya talaga. Number 6, ito po yung meron daw sinabi sa kanya si Manny Villar. Sabi sa kanya, wala kang lusot. So ito po yung pag-uusapan natin. Bago yan, paki-like po muna ang video ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. So dito po sa mga pahayag, press conference ni VP Sara, nagtanong po ang media sa Malacanang. Siyempre kukuhanan niya ng response o ng reply kung ano sagot. Ay wala pa pong sagot ang Malacanang. Siguro nag-iisip pa sila ng sagot. Paplanuhin pa nila yung sagot nila. Unlike kay VP Sara, kapag meron siyang dapat sagutin, especially sa mga hearing, after ng hearing, press conference agad si VP Sara. No? Kasi yung sagot niya, parang natural lang eh. Parang nagkikwento lang eh. Unlike sa mga sagot nila, pag-aaralan pa nila, no? Kasi nag-iingat sila eh. Kung meron silang mga pagsisinungaling, kailangan mag-ingat sila. May mga gawa-gawa silang kwento tungkol sa mga hearing na ganyan. Kailangan nila pag-aralan yung sagot. Pero si VP Sara, baka tumagal lang ng overnight, may sagot na. At kung ayaw niya sagutin, hindi dapat karapat-dapat na sagutin, hindi niya sasagutin talaga. Etong mga pahayag ni VP Sara, mga patama niya, revelasyon, kasagot-sagot po ito eh. Dapat po itong sagutin agad. Pero walang sagot ang Malacanang. Kaya nga sabi natin, wala tayong presidente. No? So ito pong number 1. Sabi niya, walang number 1. Number 2 lang. Ang opinion ko rito, ang nakikita ko, parang sinasabi ni VP Sara, si BBM ay isa lang front lang. Doon po sa mga nakapaligid sa kanya, no? Mga gabinete niya and others, walang naglilid. Kanya-kanyang galaw, no? Kung anong magustuhan, kung anong desisyon, bahala sila. No? Yan yung nakikita natin. Dito sa ating bansa, parang walang naglilid, walang namumuno. Kanya-kanyang galaw yung mga opisyal ng gobyerno natin. Hindi natin nakikita na siya'y pinuno
May mga ginagawa na yung mga secretary, hindi niya sinasaway. Hindi ba? May mga hindi kagaya kay Pangulong Duterte, ibang-iba talaga eh. Si Pangulong Duterte, pinuno talaga ang dating. Eh dito, tatawa-tawa lang. Pabangag-bangag lang eh. Hindi siya talaga pang presidente. Talagang tama yung sinabi ni Duterte. He's a weak leader. Parang hindi niya kayang sawatahin yung mga tauhan niya. Hindi niya kayang sitahin. Wala tayong pangulo. Yan ang sabi ni VP Sara. Wala tayong number 1. Number 2 lang. Hindi ko na nga nababalitaan kung meron pa bang cabinet meeting. Meron pa ba? Parang wala na akong nababalitaan na nag-cabinet meeting pa sila. Wala rin siyang mga pahayag sa balita. Wala tayong napapanood na inuutusan niya itong cabinet na to, itong secretary na to, inuutusan niya. Wala. Hindi siya nagli-lead sa ating bansa. Yan po yung sinabi ni VP Sara. Walang number 1. Number 2 lang. So dito po tayo sa number 2, no? Hindi na niya kasalanan kung ang presidente ay hindi marunong magpresidente. So, dito po, may nagtanong yung tungkol sa pagkakaibigan nila ni VP Sara, no? So, sabi ni VP Sara, hindi kami talaga magkaibigan ni BBM. Sumagot naman si BBM, o natanong kasi siya, o baka scripted na rin yung tanong ng mga media na ambush interview niya. Sabi niya, ang alam ko, sabi ni BBM, magkaibigan pa kami, I feel deceived, nadaya pa raw siya. Para siya pa yung nabudol. No? Sabi ni VP Sara, kung ikaw presidente at iniisip mo pa yung feelings mo, dapat yung sarili mo hindi mo na iniisip. Presidente ka na. Yung pagod mo, yung stress mo, dapat hindi mo na yan iniisip. Dapat hindi mo na ngayon inilalabas. Ang dapat iniisip niya yung feelings, yung pakiramdam ngayon ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga naghihirap, yung mga nagugutom. Yun dapat ang pakiramdaman niya or alamin niya kung ano ba yung mga nararamdaman ngayon ng mga tao. Hindi ba napakatama naman ng sinasabi ni VP Sara? Presidente ka na. Pero parang hindi mo tinutugunan yung mga problema ng bansa. Andyan yung kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, edukasyon. Napakaraming problema ng Pilipinas. At yung yung pagtugon sa mahal na bilihin, ikalawang sona ni PBBM. Di ba narinig natin bakit nagmamahal ang bigas? Ang problema kasi, kaya nagmamahal ang bigas, sabi niya, dahil sa smuggler, sa hoarder, yung mga hoarding. Ano nangyari? After that, nakatatlong sona na siya. May nahuli ba siyang hoarder? May nahuli ba siyang mga smuggler? Hindi niya tinutugunan. Tamad ang ating presidente. Yan yung nakita natin Marami tayong problema na hindi niya tinutugunan. Wala siyang pakialam. So dito na tayo sa number 3. Yung sagot niya sa hearing kahapon. Dito sa mga tambaluslo sa kamara. 'Di ba yung 16 million, may mga rentals, may mga sa pagkain, parang feeding program ni VP Sara, masyado raw mahal, sabi niya. Alam mo sagot ni VP Sara, simple lang. Simple lang yung sagot niya. Sabi niya, sa gobyerno,
dito sa gobyerno, gumagastos talaga ng malaki ang gobyerno. Hindi na po nakakagulat yan. Kasi pinalalabas nila, parang nagugulat sila, nasa-shock sila. Ang laki naman nito, ang mahal naman ito. Sa gobyerno, sabi niya, araw-araw gumagastos ng malaki ang gobyerno. Sa isang departamento pa lang, nung siya ay DepEd pa lang, ang sabi niya. Meron siyang, minsan may pinipirmahan siya, bilyon sa isang araw. Ibig sabihin yun, release yung budget na. Tapos ang ipupukol lang sa kanya, mayroong mga rentals na ganito, 53,000, ang mahal naman. Meron pala siyang mga paggastos na isang araw lang, bilyon. Hindi nakakagulat yung mga ganung patama nila sa kay BP Sara, nitong mga tambaluslos. Pangkaraniwan na yan, may pipirma siya 5 million, 10 million, 20 million. Sa isang araw, hundreds of million. Meron pa nga billion, no? Sa isang araw lang. Ganun gumastos ang gobyerno. Isang departamento pa lang yan. Wala pa yung Office of the President dyan. Yung mga departamento. DepEd pa lang yan, saka OBP. Ganun gumastos ang gobyerno. Malaki talaga. At alam ito ng mga congressman. Kaya lang, talagang propaganda eh. Gusto nila talaga mapabagsak at ma-impeach si BP Sara. Kaya, sisirain nila sa taong bayan. Kung ang taong bayan hindi mag-aaral, hindi pag-aaralan ang mga ito, nakangangalang na parang tanga, talagang mapapaniwala nila yung ibang mga kababayan natin na hindi nagsasaliksik, walang panahon sa ganyan. Talagang madadaya nila malilin lang nila ang taong bayan. Pero kung ikaw masipag naman magsaliksik, masipag kang magbasa, marami kang matututunan, marami kang marirealize na ito'y talagang propaganda nila para pabagsakin si BP Sara. Madali lang sinagot ni BP Sara yan. Hindi yan nakakapagtaka. Mga arte-arte lang nila yan, mga ganyan. So, yung number 4, huhukayin daw niya ang bangkay ni Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea kapag hindi siya tinantanan. Ito po'y sinabi niya kay Amy Marcos doon sa kanilang group chat, no? Nung kampanya pala may group chat sila kasama rin si PBBM, no? So sinabi niya yan. Bakit niya nasabi yan? Nahuhukayin niya yung bangkay. Alam ko nasabi rin ito ni Kiko Pangilinan nung kampanya. 'Di ba? O nung naghain si Kiko may paiyak-iyak pa. Yung pala sinabi rin ni BP. 'Di ba? Excuse. So dalawa na sila nagsabi na huhukayin niya yung bangkay ni Marcos Sr. Ito'y pagpapakita, pagpapatama sa mga Marcos na kayong mga Marcos, ang tagal niyong ninais na mailibing ang inyong tatay sa libingan ng mga bayani. Dahil ika nyo, yan ang huling habilin ng inyong ama. Ang tagal niyong nangarap. Naghintay kayo ng mga pangulo pangulo na makakatulong sa inyo para maipalibing. Pinreserve nyo, sa bagay, marami naman kayong pera. Pinreserve nyo yung katawan ng tatay nyo. At nung nailibing na, winalanghiya nyo yung mga Duterte. Sabihin natin, presidente ka na, wala ka ng pakialam. No? Sabihin natin yan. Wala kayong utang na loob. Yun lang ibig sabihin nun. Wala kayong utang na loob. Ibang klase yung mga pag-uugali nyo. Grabe pag-uugali nyo. Pero inyo,
Natupad nyo yung pangarap o yung habilin ng inyong ama sa haba ng panahon. Duterte lang nagpalibing sa ama nyo. Tapos, grabe. Napakagrabing pag-uugali yan. So, dito po sa panglima, kinuwento ni BP Sara na si Amy talaga ang tumawag sa kanya na pinakikiusapan siya na pwede ka ba na mag-vice president kay Bongbong. Kasi, hindi namin makukuha yung Mindanao, yung Bisaya, lalo na yung Bisaya. Dahil siya ay Bisaya, sabi ni Sara, oh, yun lang pala ang problema mo. Andiyan si Bongo, andiyan si Bato, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao pala nag-refuse dahil gusto rin mag-presidente ni Pacquiao. Sabi nila, hindi kakayanin ni Bongo, hindi kakayanin ni Bato. Kaya ikaw dapat. Kasi kung hindi, tatalunin kami ni Lenny. Ayan ang sabi. So, dahil dyan, humingi siya ng request. Kung mananalo ka, kung mananalo tayo, sabi ni BP Sara, meron lang siyang dalawang request. Gusto niya kasi pangalagaan yung security ng ating bansa habang siya ay presidente. Ibig sabihin, si BP Sara, gusto niya ma-appoint siya sa Department of National Defense. Habang Pangulo si PBBM, si BP Sara nasa Department of National Defense, siya yung mamamahala sa security. Babae yan, ha? Babae. At yung isang hiling niya, isang request niya, gusto niya na i-priority siya o pagbigyan siya sa kanyang air travel dahil sa kanyang mga anak. Mga bata pa kasi yung anak niya eh. 3 yung anak niya at hindi raw nawalay sa kanya yung anak niya. Kung bigla siyang hihiwalay, hindi naman maipapaliwanag ni BP Sara sa kanyang mga anak dahil wala pa mga isip yan. Bata pa talaga. Kung biglaan siyang mawawala, napakahirap nun sa anak niya at sa kanya rin, no? Dahil siya ay ina. So, suportahan daw niya. So, suportahan mo sana yung air travel ko. Ibig sabihin, yung service, yung helicopter ng presidente, kailangan niya. Wala kasing sariling helicopter ang vice president eh. Yung pa isa, no? Noong pong mga unang taon ni PBBM, naghain ng proposal ang OBP na magkaroon ng sariling bahay ang vice president. Siya lang din ang nakaisip niyan. Bukod sa satellite office ng OBP. Pinropose yan. Hindi binigyan ng budget. Hindi po yan binigyan. Naalala nyo ba yun? Nasa ano yan? Nasa YouTube yan. May proposal si BP Sara. So gagawin sana yun, no? Una, kukuha ng lote, bibili ng lupa, siyempre kung saan accessible, no? Kung saan malapit sa lahat. Tapos nun, magko-construction. Ang sabi ni BP Sara, kahit hindi ako makinabang dyan, yung mga susunod na vice president. Hindi pa. Napakaganda. Eh, ang kongreso ngayon, parang nangungupahan pa rin yata. O hindi. Ang Senado, alam ko, nangungupahan. Pero meron na silang bagong building. Yun, di ba? Kung may sarili ng building, hindi na mangungupahan ang Senado. Napakaganda, di ba? Less gastos. Tapos yung vice president, kung may sarili na ring bahay. Napakaganda ng mga naisip ni BP Sara. Pero hindi yun binigyan ng budget. Doon na pumapasok yung politika. Pero hindi pa magkagalit sila PBBM. No.
So, dito po sa request ni BP Sara, yung dalawa na yun, una, yung DND, ibinigay naman sa kanya. Kaya lang, may mga nakausap siya, there is an negative impact. Sabi sa kanya, na kapag ikaw ang naupo dyan, ewan ko, parang chinika siya, no? Palalabasin ng mga dilawan, magkukudita ka, anuin mo yung presidente para ikaw maging presidente pa. Maraming toxic, no? Maraming toxic sa paligid. So sabi niya, sige. In fairness naman kay BP Sara, ay kay BBM, tinupad naman yung request niya. Talagang ipipwesto siya sa DND. Kaya lang, naisip niya, yun nga, maraming nagsabi sa kanya ng mga toxic. So, mag-Department of Education na lang. Binigay din naman sa kanya. Kaya lang, the rest is history. No? Yun na nga nangyari. At yung air travel, doon siya na medyo na-disappoint. Sabi niya, Mr. President, yun lang usapan natin yung hiling. At nag-yes ka doon. Nag-yes siya yun eh. Bago sila nanalo, nag-yes. Pero nung nanalo na siya, umepal pala itong Lisa Marcos. No? Doon sa air travel ni Sara, kumbaga, nabaliwala na yon. Natandaan nyo, isang beses nagamit niya yun eh. Yung helicopter ng presidente, di ba? At tinira siya ng mga dilawan. Natandaan nyo, di ba? Isang beses lang yata nagamit yun. At sinabi din ni PBBM, sabi, usapan nila, nag-usap sila, sabi, Mr. President, i-priority mo ko doon sa air travel. Kasi yan ang request ko sa iyo, di ba? At nag-yes ka. Sabi, hindi po pwede kasi ang priority is the First Lady. Umepal si Elisa. So, yun ang nangyari. Kaya yung panghihikayat ni Amy, si Amy rin talaga ang parang nambudol at parang may pagkakamali, parang may kasalanan sa Pilipinas. Dahil alam niya, gumagamit yung kapatid niya ng white powdery substance. Alam niya rin na walang kakayahan. Incapable ang kanyang kapatid. Alam niya rin na mahina ang kanyang kapatid. Pero, alam mo yun, tinulungan niya pa, ginawan niya ng paraan, no? Talagang tinrabaho niya si BP Sara para maging Vice President. Kahit alam niyang walang kakayahan ang kanyang kapatid na mamuno. Malaking kasalanan niya ni Amy Marcos sa lahat ng mga sambayan ng Pilipino at sa bansa. Yan po yung nangyari. So, dito naman tayo sa number 6, last na to, no? Yung sinabi daw ni Manny Villar, sabi niya dito wala kang lusot. Una sana, hindi siya ba tatakbo ng Vice President, no? Mayor lang dapat siya. Kung sakaling naging mayor lang siya, ang sabi ni BP Sara, hahabulin pa rin daw siya. Si PBBM, wala nang problema sa kanya, presidente na siya. Halimbawa, presidente na siya. Yung mga nakapaligid, sila yung tumitingin sa 2028, no? Yung mga nag-aambisyon. Tinitignan nila yung 2028 kung sino ang makakalaban. Sino ang malakas, yun ang pababagsakin nila. Kahit mayor lang si BP Sara. No? Kasi lalabas pa rin sa survey. Lalabas pa rin sa survey yan. Kung sakali naman, hindi si PBBM ang nanalo, si Lenny, dahil
Kasi mahirap din i-predict. Halos pantay lang yung boto ni Lenny saka ni PBBM, no? Kung sakaling hindi nag-BP si Sara. Napakahirap i-predict nung laban na dalawa na yun. Pero si Aimee na rin ang nagsabi, hindi sila mananalo kung hindi ka mag-BP, sabi kay Sara. Kung hindi ka magba-Vice President kay Bongbong, tatalunin kami ni Lenny. Ay, alam nila siguro. Kasi nagpapasurvey sila eh. Yun nga yung kwento ni Sara eh. Sabi niya, kung tatakbo akong Vice President, mananalo kaya ako? Sabi ni BP Sara, magpa-survey ka. So, nung nagpa-survey, sabi, okay naman ang survey. Hanggang sa kinausap na niya yung pamilya ni BP Sara, kinausap niya at sumuporta naman sa pagiging Vice President. Hanggang yun na nag-Vice President na. Anyway, dito naman sa sinabi ni Manny Villar, no, wala kang lusot dito. Yun nga yung nakita niya, kahit mag-mayor siya, hahabulin pa rin siya. Kasi ang titignan ng mga nakapaligid sa presidente, yung mga nag-aambisyon mag-presidente, ang titignan nila agad 2028 at kung sino yung dapat nilang banatan. Lalo na kung ikaw isitamba na kulelat sa survey, yun talaga ang gagawin mo. Babanatan mo yung nasa taas. Kung meron kang ambisyon. At yung iba, nakapaligid, okay lang yan. Kagaya ni Cheese, ni Risa Hontiveros. Yan din. May pangarap din yan maging presidente. So, sabi nga nila, nagkampi-kampi sila lahat. Dilawan, NPA, administrasyon. Nagkampi-kampi sila para pagtulungan si BP Sara. Ang lahat ng ito ay tungkol sa 2028. Ano? Yan ang sinabi din ni Manny Villar. Kasi nangyari din kay Villar yan eh. Bago siya tumakbo, binanatan din siya ng binanatan. Hanggang sa kampanya na, binabanatan pa rin siya ng mga dilawan. Si Manny Villar, hanggang sa natalo siya. Tumakbo rin po yan si Manny Villar. So, dito sabi ni Manny Villar, wala kang lusot. Talagang haharapin niya yan. Hanggang 2028 po yan, haharapin ni BP Sara. At kung sakaling ma-impeach si BP Sara, hindi naman din nakakasiguro yung mga si Tambaluslos lalo na. Meron naman dyan andyan si Bongo, si Bato, si Pulong, pwede rin tumakbo na presidente. So, matagal pa naman, wala pa namang impeachment. Hayaan na lang natin yung tadhana kung ano maging kapalaran ng ating BP Sara. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next episode.